For today's video, gagawa po tayo ng isang pag-aaral patungkol po sa tinatawag na truth o katotohanan. Okay, napaka-importante po ng katotohanan para po sa ating mga tao. Doon pa lang po sa tanong na ano ang katotohanan? Ano po ang gusto nyo marinig? Yung totoo po ba o yung hindi? So, napaka-importante po nito. So, aaralin po natin siya sa simpleng pamamaraan sa tatlong mahalagang subject, which is the philosophy, the science, and the Bible. Pero sa video na ito ay dun muna po tayo sa tinatawag na philosophy. Ano ba ang philosophy? Ang philosophy ay galing sa dalawang Greek word na salita, ang phileo at ang sophia. Phileo means love and sophia means wisdom, na pag pinagsama natin, ang philosophy ay love for wisdom. So napakalawak ng subject ng philosophy, no? Ang kagandahan kasi sa philosophy, lahat pwede mong questionin. Okay, lahat pwede mong tanungin, walang barriers to. So sa philosophy, maraming branch to. At siguro sa mga separate videos ko na lang sasabihin yung iba't ibang branch ng philosophy. Pero one of the branches ng philosophy, yung tinatawag natin metaphysics. Okay, yung metaphysics ay nag-study regarding the nature of reality o yung kalikasan ng realidad. So dito makikita natin kung ano-ano yung mga teorya na tinuturo sa atin ng philosophy. Under this metaphysics, meron po tinatawag na 3 theories of truth. Okay? Yun po yung aaralin natin ngayon. Kung ano yung tatlong theories of truth. Number 1 theory ay ang correspondence theory of truth. Ayon sa theory na ito, ang isang statement o paniniwala ay nagiging totoo kung ito ay tumutugma sa realidad. Ibig sabihin po, pag sinabi mong may pusa sa loob ng box, malamang sa malamang ay tama ang teorya mo o ang statement mo na may pusa nga sa loob ng box. But the problem of this theory is yung tinatawag nating negative fact. Madaling i-drawing kung sasabihin natin may pusa sa loob ng box. Pero paano kung yung statement ay walang pusa sa loob ng box? Anong makikita mo dun? Parehas lang ba to ng statement na walang elepante sa loob ng box? Kasi kung titingnan natin, halos parehas lang naman ng makikita yun sa loob, di ba? So, ito yung magiging problema sa teoryang ito kasi nagkakaroon ng limitasyon lang yung kaya nating patunayan. Okay, number 2, yung tinatawag na coherence theory of truth. So, ayon sa teorya na ito, ang isang statement o paniniwala ay maaring maging totoo kung ito ay tumutugma rin sa iba mo pang paniniwala. So, balikan natin yung kanina sa sample natin na box. Kung sa iba mong paniniwala, alam mo kung ano ang ilang sides ng box na ito, alam mo kung anong materials gawa ito, ay malamang sa malamang na nag-e-exist nga talaga ang box na ito. Pero ang problema sa coherence theory of truth ay yung tinatawag na subjective truth. Ibig sabihin, nakadepende sa ating pakiramdam o preference ang mga bagay-bagay na gusto natin maging totoo. Halimbawa, pag sinabi kong blue ang pinakamagandang kulay ng kotse, sa realidad hindi naman talaga, dahil hindi lang naman blue ang nag-e-exist na kulay ng kotse. So may pula, may itim at marami pa. Pero sa preference ko, ito ay nagiging totoo dahil ito yung gusto ko. So ito ay nagiging problema sa theory na to dahil ito ay very very subjective o nakabase sa pakiramdam natin. Number 3, yung tinatawag na pragmatic theory of truth. Ayon sa teorya na ito, ang statement o paniniwala ay nagiging totoo kung ito ay nagkakaroon ng pakinabangan sa isang tao o nagiging useful ang paniniwalang ito sa kanila. Isang example nito ay yung mga tao nagsiset in advance ng kanilang relo. Okay? So malamang sa malamang yung mga nagsiset in advance ng kanilang relo ay hindi sila nalilate sa kanilang work, sa kanilang school, sa meeting. Nagkakaroon ito ng magandang kapakinabangan sa kanilang buhay. But ang problema dito, it contradicts reality.
Okay, kung sabihin natin na 4 o'clock ang nasa relo nila, which is 3:55 lang naman talaga sa totoong oras o sa realidad, hindi pa rin tugma ito sa katotohanan. So, ito yung mga pinaniniwalaan ng mga pragmatists, itong teorya na ito. At marami rin sa atin na nakaka-relate sa ganitong klaseng teorya. Okay, so balikan natin, ano yung tatlong teorya ayon sa filosofiya? Ano ang katotohanan? Ano yung tatlong teorya na ito? Correspondence, coherence, and pragmatic. Marami nagsasabi na obsolete na o hindi na daw ito napapanahong itong mga teorya na ito. Pero ako sa paniniwala ko ay nangyayari pa naman ito sa ating mga buhay. Kaya sana may natutunan tayo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, subscribe lang kayo.